beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half ng April 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. General reading tayo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, labakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa bra ang kapalaran ng tao, kayo pa rin makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung warning ha, hindi yung negative. It's a warning para magkaroon kayo ng idea, awareness, action, change action and decision, at mga pwedeng maiwasan. Okay. Capricorn, getting together with a friend. Maaaring magkakaroon ng mga union, no? Na mga kaibigan. Hindi lang kasi friend kasi hindi lang naman totally friend na as a friend. Pwedeng kamag-anak, kaibigan, karelasyon, kapamilya. Ganyan. And meron kang fire, strong emotion, passionate love, or hate. Pwedeng magkakaroon mga hindi pagkakaintindihan o hindi pagkakasundo. No, pwedeng kaibigan mo siya, kasamahan mo sa trabaho kasi fire also is kasamahan din yan sa trabaho. Pwedeng sa lovers din. Pwedeng mga connected sa'yo, no? Ako nakita. Sa iba naman sa inyo, kasi we have the fire and the dogs, ibig sabihin, may tao na doble kara. Pwedeng ikaw ito or someone is connected sa'yo, kaya mag-iingat ka. Kasi pwedeng behind your back may ginagawa sa sa'yo. Okay? Doble kara, dalawa yung mukha niya, ibig sabihin. No, maybe you are dealing or relationship with an older woman, pwedeng magulang mo ito, pwedeng kamag-anak, pwedeng karelasyon, or ikaw ito, pwedeng na doon sa point na hindi, pwedeng itong matanda ito, hindi magkakaroon ng pagkakaintindihan, or pwedeng siya yung may galit o sama ng loob na nararamdaman, no? Pwedeng na doon sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is, maybe isa ito sa kasamahan mo sa trabaho na mas may edad sa'yo, na hindi kayo magkakaunawaan, pwedeng na doon sa point na yon. Or pwedeng siya yung tao na sala sa init, sala sa lamig. Moody person. No, pwede rin na sa iba is ito is medyo doble kara. No? Yan. Ingat na lang din kayo sa iba sa inyo. Tsaka wag masyado rin pabigla-bigla ng sitwasyon, pwedeng mag-mess. No? And we have the good fortune. Congratulations. Baka nakakita kayo ng beetle, mga ano ba ito tawag ito? Sa lagubang ba tawag dito? Ung-ang? Or sa lagubang? Parang ganun. Yan. May mga beetle situation. Yan. May mga good fortune situation. Pwede may ipapadala si universe na tao sa iyo para ibigay yung good fortune na yun. Maraming klaseng ibig sabihin ng good fortune na basta this is a blessing situation na ako nakikita sa iyo. Yan. Kasi why? Dito rin kasi si basket O, reward for merit. O, diba? This is a blessing. This is a good fortune and blessing. And then also may mga recognition situation na magaganap o mangyayari. Mga kapagkakakilala, recognition, or any celebration happen into your life. Pwedeng sa kapamilya o pwedeng sa kaibigan or who's connected sa'yo. Sa iba dito is may mga reward situation. Ako na nakikita sa iyo. Ay, may vulture. Depressed ba kayo? May mga worry that someone is against you. Ay, kaya pala dito to, di ba? Ibig sabihin, yung iba sa inyo is makakaramdam kayo ng mga depression, anxiety, or worry that someone is against you. Pwedeng sa kasama sa trabaho, karelasyon, sa mga connected sa iyo, no? Ganyan. Pwede may mga inaalala ka lang. Pwede nag-aalala ka din sa tao na to, ganyan. Kasi medyo nagko-fire siya, di ba? Or kung sino man itong tao na to, no? Pwedeng na doon sa point na iyon. And pay attention to your work. This second half is maring na doon ka sa point na may mga bagay ka na i-organize, aayusin, aasikasuhin na, o kaya is
may mga papers and documents ka na mga asikasuhin this time, ganyan. Ako nakikita, may mga i-work it out ka na situation by the second half. Ako nakikita, or you need to pay attention sa mga bagay na kailangan mo i-work it out. Pag sa ating sa sarili, pwede yan sa mga physical din, ano? Pwedeng sa physical, sa emotional, o pwede sa mga pera, no? O kaya kung ano mga papers and documents na dapat asikasuhin this time, kung saan aspeto ng buhay mo yan. And merong, ay sabi ko na nga ba, may ahas, oh. Temptation will test you. Ingat ka na lang din kasi sabi, 'di ba? Sabi ko sa iyo, may doble kara, oh. Kung sa relasyon ito or mga bagong kakilala, mag-ingat ka. Okay? Pwede may mga gagawin siya sa iyo. Kung titingnan ko ito, tsaka ito si fire sign, ibig sabihin, may tao dito na gagawan ka ng masama. May tao na may dark thought sa iyo. Sana hindi ikaw ito. Mag-ingat ka na lang. No, kung titingnan ko ito is a black magic. No, kung titingnan ko naman ito, kasi ito may either pinagagawan ka or may gumagawa sa iyo. Huwag ka lang din magkwento-kwento, no? Sa nakikita ko dito kasi kasi ahas to eh. Sa nakikita ko dito. And then also, sa iba sa inyo is palipad hangin. Ako nakita. Mahilig kayo sa apple. Yun ang nakikita ko sa iyo. Tsaka wag ka masyadong basta calm ka lang. Alam ko naman na calmness ka naman. Calm ka naman talaga, Capricorn. May mga bagay lang siguro na pwedeng ma-insecure sa iyo, mga tao magiging bitter, mga ganyan, ano? Pwedeng na doon sa point ng iba sa inyo. Kasi you do your best. Pwedeng na doon sa point na yun. Pwede mga kainggitan ka, no? Sa iba. Basta mag-ingat kayo sa mga pakikipag-usap. Oh my God. Okay. Okay, nandito si Ahas, mag-ingat ka lang din kasi may tao na magaling magsalita kasi sa bulaklak. Ibig sabihin, magaling siya magsalita, magaling siya mag-talk sa relasyon man yan or kung saan aspeto ng buhay mo or sa work mo, ha. Yan. And then sa mga tukso, mag-ingat ka rin. No? Halimbawa, sa tingin mo is hindi naman mag-workout yun at masama yun, pero sasabihin niya, sige na, gawin mo na, okay lang yan, ganyan-ganyan. Huwag kang patolero at patolera, okay? Kasi yun is bad. Basta sa tingin mo, it's bad, huwag gawin. Pero nasa sa'yo yan, it's your life, no? Pero dito is hindi siya maganda kasi ito is tukso. Okay? Yan. Yung iba sa inyo, parang you're stagnant in your situation. May sitwasyon na medyo nai-stagnant ka. Andun din yung mga toxicity situation, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa karelasyon, or any situation in life na connected sa'yo. Ingat na lang, habaan mo yung pasensya mo. At kung you think na it's not working, why not? Gawin mo yung gusto mong gawin kasi naghihintay si good fortune at naghihintay yung reward, no? Sa iba, sa inyo. O kaya kung may mga idea ka na nito, pursue it. Okay, you will be taken care in a difficult, times. Okay, may mga medyo marami kang stuff na gagawin by the second half, no, ng April sa nakikita ko sa'yo dito at maaring ikaw is may stagnant or matatrap in that situation. Sa iba naman sa inyo, sana walang maging delay situation dito sa sitwasyon. May mga hirap no, sa nakita ko dito. Sa iba sa inyo, related yan sa money, sa family, or sa trabaho talaga. Money or property through inheritance, winning or windfall. Mag-ingat ka kung pagdating sa pera, pwedeng nandun sa point may mga tao ng liling lang, manipulative, at dadayain ka. Sa iba naman sa inyo, maaari may mga pag-uusapan kayo related to your house, lot, mana, pera, ganyan. Ako nakikita sa inyo. Sa iba naman sa iyo, you need mo i-work it out yung iyong stability. Okay? Kasi andito si Des. Kumbaga, learn from the past with the stuff. Kasi andito yung mess. Okay? Learn from the past situation para maging stable ang iyong stability. Ganun din sa health issue. Huwag ka matutokso na kumain ng mga makasama sa iyo kasi kailangan sa iyo is good health. Or in a part of the family situation. Yan ang nakikita ko sa iyo dito. And a goal-oriented person. With the second half is, yun nga, may mga targeting situation ka na sa nakikita ko sa dito. Pwedeng na doon yung point may mga maglalayag or may mga
travel situation, malayo o malapit yan. Andito rin yung point na you know your target this time na, na may mga i-fixing ka na situation, ano, sa nakikita ko sa ito. May mga goals, situation ka na target or aayusin na this time. Sa nakikita ko sa dito, ay mayroon ka rin ito, elephant. Ito, tsaka ito, isa lang yan eh. Yan o, elephant. Okay, what comes to elephants is physical or mental. Kung medyo pagod ka na, magpahinga ka. Kung may nararamdaman kang bigat, magpahinga ka. Ganun din naman na yung mga pagsubok na dadaanan mo is, pinagdadaanan mo ngayon at sa mga susunod is yung makapagbibigay talaga sa iyo na mas maging matatag and wiser sa huli, no? Kaya be stable lang. Basta always do your target, no? Dito sa sitwasyon. Focus lang sa target mo talaga and you will be stable in life, no? Dito. Iwasan mo yung ahas, ha? Ay, ano ba ito baliktad? Energy ni Capricorn. May makapag-uusapan kayo sa property. Also, property is, ano rin yan na, related yan sa mga, pwede kasi andito rin si ano yung trabaho eh, no? Yan, related yan sa mga trabaho mo, ganyan. Yung mga, pwedeng nahado yun po sa mga nagmamarunong, nagmamagaling. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, may mga ganong sitwasyon. Energy ni Capricorn. Ay, 3 of Swords agad? Bakit? Anong ibig sabihin? Aga naman ito. The Wheel of Fortune, no? Okay. When it comes sa yung energy, ang nakikita ko sa'yo dito is may mga painful ka na mararanasan. Pwede rin na may mga bagay na medyo madidepress ka by the second half. Sa iba naman sa inyo is may mga intense situation or disappointment. Ganyan. Ako nakikita sa iyo. And then sa iba sa inyo is pwedeng may mga ikakagulat, ikakashock o kabibigla ka na sitwasyon. In this second half, pwedeng nahado sa point na yon. Sa iba dito, ano to eh, yung mga ano to, hindi pagkakaintindihan talaga, no? Nahado sa point na yon. Andun din yung point na pwedeng sa iba sa inyo is may mga malilito ka na bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay. Yun na nakikita ko sa yung energy. May kalungkutan, hindi ko alam in what way yung lungkot mo. Pwede may mga bagay ka na i-worrying o ikalulungkot, pero you try to balance any situation into your life. May mga bagay ka na magtitimpi ka, magtitiis ka, ganyan. Or may mga this an unexpected blow of emotion or expect the unexpected by the second half. Ako nakikita sa'yo, it comes to your energy na medyo, sana hindi lahat, no, sana hindi lahat. Ako nakikita. Kasi it's more on pagtitiis ito, yung sitwasyon mo sa nakikita ko dito. Yan. Pwede rin na pagod ka, ganyan. Baka pagod ka, baka may mga pain ka na nararamdaman, ganyan. May mga ubo, sipon, lagnat, masakit ang throat, mga ganyan. Ingat na lang din kayo, no? Maaring mauulit kung nangyari na yun dati, mauulit na lang muli. Kaya kailangan inom-inom din kayo ng mga pwede makapagpa sigla sa inyo. Sabi ko sana Genki. Tingnan natin ang parating kay Capricorn. Parating po kay Capricorn. Parating sa iyo. Ay, devil! May devil? Ba't may devil po? Nangyari. Okay. Nakita ko na yung sagot. Kasi kailangan natin makuha yung sagot ni devil. Okay. Ang parating sa iyo.
Parating sa'yo, ang sinasabi kasi dito is merong delay, no? May delay situation na maaring ito isinihintay mo, ang nakita ko dito, or may mga madi-delay situation, ano? Ako nakikita dito. Maaring matagal na to, o nangyari na ito, or hinihintay mo talaga ito, matagal na. Pero magaganap daw siya. Magkakaroon ng mga improvement dito. Parang iba dito, try to work it out no? Kailangan nyo i-work it out ito. Pero sa iba sa inyo is within that 3 days, 3 weeks, 3 months, makakamit mo to. Itong delay situation na ito. Yes, there's a success and victory happen. Sa iba naman sa inyo is parating sa iyo is minsan daw mananakit daw yung likod mo, batok mo, balikat mo, balakang mo, bandang likod, may mga pananakit, kaya medyo ingat na lang din. Siguro stretch. Hindi ko alam what, baka pagod ka lang talaga, no? Yeah, may mga painful situation. And then, ang nakikita ko rin sa iyo na parating is may biglaang magaganap o mangyayari na maikalulungkot ka or may malalaman ka na isang sitwasyon sa buhay mo. May malalaman ka daw na pwedeng ikalungkot mo or pwede rin na ika-disappointment ito, no? Katotohanan. Actually, katotohanan ito. Itong lungkot na nakikita ko or rejection or something abandonment sa iba. Sa iba ano to basta may konting sadness na may malalaman kang konting sadness. Yun ang sabi. May malalaman kang katotohanan or may malalaman kang information na ikakastuck or ikakastagnant mo. Or mafe-feeling trap ka doon sa sitwasyon. Information siya. Yun na nakikita ko. Ay, ano ba yun? And then, ano ba yun? Parating din sa iyo is meron kang dalawang kahilingan na mangyayari. Meron kang wish. Ay, anak, hindi pwedeng masira. Hindi pwedeng masira. Hindi pwedeng meron kang dalawang kahilingan na matutupad. Yun ang sabi. Hindi ko alam in what way. Hindi ko alam kung ano yung hiling mo. Kasi andito rin kasi si Target, andito rin si Boot, andito rin si Elephant. Yun ang sabi. Sa situation. And then also, is, alam mo may tatlong babae dito Hindi ko alam kung sino yung, ay hindi. 1, 2, tumate. 1, 2, 4, 3 to 4 na babae, may nakikita ko. Hindi ko alam kung sino yun sa buhay mo. Pwedeng kapatid mo, kamag-anak mo. Yun. Either may hihingi sa'yo ng tulong, ako nakikita dito, or may bibigyan ka ng tulong. So, iba dito may marireceive daw kayo. Yan, you will receive something. Ako nakikita dito. May mga happy gathering, ganyan. Sa iba sa inyo may mga parang mga married or kaya may mga pregnancy situation, ako nakikita. Baka may buntis, mabubuntis, or mga anak. Kasi may pregnancy situation, o may mga pupuntahan ka na may mga pregnant na tao, or may kakilala kang may pregnant na tao. Yun ang nakikita ko dito. Yun. May tao na magkakaroon ng communication sa isang taong matagal na hindi kayo nagkaroon ng communication Hindi ko alam sino. Ako nakikita, pero magkakaroon daw kayo ng komunikasyon. Nitong tao na to. Kilala mo na siya matagal na. Magkakaroon ka ng komunikasyon. Muli. Or sa iba sa inyo is meron kayong mga ipaprocess na matagal nang hindi napaprocess and now you will ipaprocess mo daw siya ngayon. Yun na nakikita ko sa iba ha. Kasi magkakaiba kayo ng hindi pwedeng pare-pareho Kaya ina-explain ko bawat isa ha.
Uy, congrats sa ano ha, sa kahilingan mo. Siguro mabait ka, Capricorn. Sabay ganun eh. Kasi bibigay niya sa'yo yung kahilingan mo. Sabay ganun, ate, bakit feeling mo ba masama kaming Capricorn? Ah, eh, di ba lahat naman ng tao, may masama, may mabuti. Kasi di ba pag may gumawa ka ng mabuti, ibig sabihin, yung kapalit ng blessing. Pag gumawa ka ng masama, yung kapalit ng karma. Ganun lang yun. Okay? Tingnan natin, dapat iwasan ni Capricorn. Dapat po iwasan ni Capricorn. Sandali anak, hindi pa tayo tapos. Okay, dapat iwasan ni Capricorn. Siya tumate anak, siya tumate. Nani. Okay, dapat mong iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng action sa mga bagay na hindi mo na-actionan sa nakaraan. This is a time na kailangan mo na-actionan yun. Okay? And also, iwasan mo rin, syempre, hindi mo gamitin yung wisdom mo, yung talino mo, ganyan. Yung hindi mo pag-isipang mabuti, yung mga bagay-bagay, yung action mo, yung decision mo, yung salita mo, ganyan. Yung mga imumove mo. Iwasan mo rin, syempre, conflict. No? Yung mapanghinaan ng loob, yung mga tao na matataas ang ego, ganyan. Yung makipagkumpetensya, iwasan mo na lang din. O kaya is, yung mga taong gano'n, umiwas ka na lang. Yung mga tao na ayaw naman sa'yo, okay lang. Kung ayaw naman sila sa'yo, okay lang din yun. Tsaka yung mga tao na yung mapanglinlang, mandaraya, very judgmental, or ikaw ito, wag na lang gano'n, o makisawsaw, iwasan mo yun. And syempre, yung mag-isip ng kabiguan, yung mga chismis na hindi totoo, huwag ka na rin makasawsaw or huwag kang gagawa ng ganun or umiwas ka sa kanila. And syempre, yung mga, hindi maganda yung pananalita, kung ikaw ito, wag na lang din, o yung, iwas ka na lang sa mga ganun din tao. And then also, being a bitter or mga taong bitter, mga ganyan. You need to see the fact of the situation bago ka magsalita, bago ka mag-action, bago ka magdesisyon. May mga bagay na kailangan mo na i-let go. May mga bagay na kailangan mo na i-cut sa buhay mo. Okay? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Pero nasa sayo pa rin yan. It's your choice. Pamilya. Love, Capricorn. Please show me. Okay. Ba dito, ano to? Family to. Iba sa inyo is love ni Capricorn. Teka lang. I-make sure ko lang. The Wheel of Fortune. Kung single ka, may tao na matagal mo nang kakilala. No? Na naghihintay or pwedeng they feel sad and feel reject pagdating sa'yo. Pwedeng iba dito is kasamahan mo to sa trabaho or pwede, di ba? Pwedeng na dun sa point na matagal mo na itong kilala. Pwedeng nakakausap mo na siya or pwedeng nakakaramdam siya sa'yo ng rejection or ignoring, mga ganyan. Or hanggang yung point na, or vice versa ha, yun. Or kung kilala mo na ito is, hindi ko alam kung bakit medyo may lungkot siya sa nakikita ko dito. Nalulungkot siya. Pwede ko nakausap mo to, may mga dramatic situation siya na sinasabi sa iyo, maybe, sa iba sa inyo. Kung kayo naman sa nagkahiwalay, yes, may nagkahiwalay na, no, dito sa sitwasyon na ito. Nagkaroon kasi ng, rejection situation, may pag-iwan din sa ere, sa nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko kasi dito is, gusto niya ng peaceful situation. Sa nakikita ko sa kanya,
consistente, no? Naalala ka pa nito? Or ikaw to? Naalala ka, nandun pa rin yung thinking, no? When it come in this connection, sa mga nagkahiwalay dyan. Sa nakikita ko dito. Naiisip ka pa rin niya. Hindi ka pa naman nawawala sa ano niya, sa isipan niya. Kung kayo naman is may third party relation, anak! Kung kayo is may third party relationship, well, alam mo naman daw yon. Iba dito alam nyo na may third party. Or kung wala man third party, alam nyo yung nararamdaman ng kapartner nyo. Na may something. Diba? Oy, gumen, anak. Kaya, pero iba dito, wala. Tanggap nyo siguro. Kumbaga, nahadun kasi yung point na napapaamo kayo. Diba? You try your best pa rin naman kahit na nasasaktan ka sa may mga third party dyan. Pero alam mo, kumbaga nasa sayo na lang to. Kaya yung iba sa inyo medyo nalilito or nahando yung takot or worry, anxiety, and stress. Yung mga bagay na nadidelay or hindi kayo makapag-desisyon talaga, no? Pagdating sa relationship. Kung wala naman kayong third party, you try to make it balance any situation into your life. Yun nga lang siguro medyo quiet yung connection. Hindi ko alam in what way. Siguro pwede rin kasi na busy yung isa o kaya is medyo minsan kung elder kayo, matagal kayo nagkakaroon ng connection, pag-uusap. Yun, minsan siguro nadededma ka or nadededma mo siya or may mga bagay na hindi niya kayang sabihin sa'yo or hindi mo kayang sabihin sa kanya na doon sa point na yun. May mga lungkot din ako na nakikita. Hindi ko alam in what way yung lungkot. Pwede may mga pinagdadaanan ng isa sa inyo na related to trabaho, financial, pwedeng nahando sa point, or nahando yung kinalulungkot din kasi pwedeng isa sa inyo na kapartner mo is may nararamdamang pain or sakit. Pwedeng nahandun sa point na yun. Pero handun pa rin naman yung partnership. No? Akong nakikita sa iyo. Sa inyong dalawa pala. Sa inyong dalawa. May mga sitwasyon na na-overwhelm yung isa, no? Parang nagkakaroon ng mga overwhelming situation. Ako nakikita sa kanya or sa kanya. Parang may ganon. Siguro pa nag-usap kayo na may mga overwhelming situation na napag-uusapan. Akong nakikita sa inyo. Or merong magaganap o mangyaring ganon. Kausapin mo yung kapartner mo kasi parang may gusto siyang sabihin sa'yo. Na hindi niya masabi-sabi. Or siya ito sa'yo. Money. Okay, when it comes sa yung money, meron naman akong receiving na nakikita sa iyo. May nakita akong upo sa balikat ko. Sabi sa inyo, mga bagong trabaho, mga bagong idea, ganyan. No, kung gusto niyo ng trabaho, yes, magkakaroon kayo ng trabaho. Siyempre, kumilos kayo kasi may offer naman ako nakikita sa iyo, no? Sa iba naman sa inyo is pwedeng may magbibigay ng blessing. Hindi siya ganun kalaki, but still, may blessing na parating, no? Ang nakikita ko rin sa iba naman is pagdating sa pera mo, may mga bagay o sitwasyon ka na sa iba dito medyo frustration. Pwedeng sa trabaho o kaya is gustong lumipat ng trabaho, mga ganyan. O kaya sa iba dito, may mga frustration kayo na pagdadaanan na related sa trabaho nyo. Hindi ko alam in what way Maaring may problema ka sa trabaho mo. Pwedeng sa iba sa inyo, ganun. O kaya naman is magkakaroon ka ng konting frustration sa isang mas bata sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo is kasi you have the Ten of Swords. Ay, iba sa inyo, oo nga, no? Sa iba sa inyo, babalik kayo sa simula. We will back from the basic. Mga bagong trabaho siguro iba sa inyo. Or mga, sa iba dito, nalilito pa to Pero alam mo, kung gusto mo na trabaho, meron, no? May mga opportunity nga ako dumadating sa iyo Yun. Sa iba, frustration about
sa mas bata sa'yo eh. Puwedeng sa trabaho ito or puwedeng itong tao na 'to, medyo hungry siya in a situation na hingi siya ng hingi o kaya is hingi tulong man ito or ano man 'to 'no, maliit o malaki man ito puwedeng nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Arigatou namaste, God bless.